listen to the topic, Tips in Writing Parish History, of course, to prepare the Parish Commission on Media and Communications in writing their own parish history in anticipation of the 75th anniversary of the Diocese of Legazpi in 2026. Again, you can give your questions to Sir Kurt. Andiyan ang ating microphone. Sige po. Ayan, merong question. Go ahead, sir. Hello po. May mic na ako pero punta na ako dito. Naka-experience na po ba kayo or may documents na po ba kayo na nakita na inconsistent? Paano nyo po siya parang nasolve yung dilemma na ganun? Yes po. Maraming ganyan kasi nga hindi naman lahat primary source yung Siyempre pag sinabing primary source, yung sumulat, siya mismo yung naka-experience. Minsan yung sources ay secondary source na lang, kumbaga kinukuha niya na lang sa nagsulat before. So usually may mga ganyan ding error sa mistranslation or minsan typographical. So ang ginagawa ko as much as possible, naghahanap ng ibang source na kung alin yung kino-corroborate niya. Kung halimbawa, dalawang information na magkaiba, hanap ako ng ibang source na magko-corroborate sa isa sa dalawang yon. So kung alin yung kino-confirm ng third source, yun yung mas may weight in terms of information. So yung parang triangulation na tinatawag. So magta-triangulate ka kasi may third source ka na magko-confirm sa dalawang yon kung alin yung mas tama. Thank you po, thank you. May isa po akong question, sorry. Yes, paano po kayo nagsimula na mag-aral nung sa pag-translate from Spanish to English? Actually, kasi yung lolo ko, may libro siya noon na naiwan na parang, I think ang title ng libro ay Es Fácil Leer or it's easy to read. So parang Spanish, parang titeach ng Spanish sa children, pero in a way na enjoyable kasi may mga kanta, may mga drawing, cartoon. So doon ako nagsimulang magka-interest sa Spanish and then pinurso ko siya as elective courses nung college hanggang practice ko sa mga translation. So ganun yun. Start. Thank you po, Sir Kurt. Thank you so much. Next question, please. Siguro last two po for Sir Kurt. Any questions for our second speaker? Again, feel free to approach the microphone. Yes, sir? Please state your name and kung saan po tayong diocese. Hi, sir. Good noon. I'm George Santiago from Diocese of Libmanan. Sir, itatanong ko lang, pag nag-write tayo ng history, meron kasing mga account yung matatanda na may mga miracle na nangyari sa community. Ano po ba yun? Isasali natin sa pag-write ng history or kailangan natin ng verification pa kung nangyari po talaga yun? Yun po nga yung sinasabi ko kanina na part din ng history actually ng yung mga kwento about the patron saints, yung mga local miracles na nagpapakita yung specialty, kung anong kakaiba sa locality. Kasi yun nga, kung ano yung kwento ng patron saint na yun, usually nandun din sa locality. So it's a part... parang it's a way of owning the narrative, making the patron saint as your own or the story as your own. So definitely kasama po siya sa history. Although parang ilalagay natin doon na hindi siya galing sa ganitong source, kundi galing sa popular stories. So may mga ganong disclaimer or ganong framing ng kwento. Kasi actually, yung history at kasaysayan, although tinatranslate natin ang kasaysayan as history and history as kasaysayan, actually, meron silang konting pagkakaiba. Yung history is more on dependent doon sa sources, kung anong nakikita ng iba, based from the word histor, which means viewer sa Greek. So, pero sa kasaysayan, kung ano yung may saysay sa tao. So, kasama dito yung mga local history, local folklore. So kasama siya sa kasaysayan kasi siya yung sinasaysay, 'di ba? Pag sinasaysay ko ito or sa Bicol, isaysay mo meaning inarrate mo. So yung kasaysayan is actually just narration, not just of history but of folklore, of folk stories, yung mga kwento ng patron. So yun lang ang actually part siya ng buong
definition ng kasaysayan. Pero if frame natin kung saan sources niya, kung halimbawa kung galing sa isang document, sasabihin natin na according to Huerta or ano, tapos according to popular belief, pag hindi galing sa isang documentary source yung narrative. Thank you po. Thank you, sir. Maraming salamat, sir. Last question for Sir Kurt. Kindly just approach our microphone. Huling tanong para sa ating second speaker. Tips on writing parish history. Kung wala na pong katanungan, palakpakan na natin si Sir Kurt. Thank you po. Sir Kurt, maraming salamat. Please stay on stage as we now award our certificate of appreciation for our second speaker, Mr. Kurt Randy Cepeda. Palakpakan po natin si Sir Kurt. And again, to award the certificate, ayan, join us on stage, Sir Kurt. Kasama po ulit natin, Father Kevin, together with Father Neil. To award our certificate and token of appreciation, sa muli po ang ating local historian, Provincial Tourism, Culture and Arts Office, Provincial Government of Albay. Isang malakas na palakpakan for Mr. Kurt Randy S. Cepeda. Thank you so much, Father Neil, Father Kevin. Sir Kurt, maraming salamat po. May natutunan ba tayo kay Sir Kurt? Ayan. Again, yung email ni Sir Kurt, kurtrandycepeda@gmail.com kung gusto niyo pong magpatulong kay Sir Kurt. Ladies and gentlemen, halfway through the first Bicol Catholic Media Convention, ready na po tayo for our lunch break. All right. So, siguro bago our instructions, we will bless the food po muna. Okay? So, let's give the microphone to Father Neil. We all stand. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All together, let us pray. Bless us, O Lord, and this thy gifts shall about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Bon appetit. Dear participants, you may take your seats. Yung mga lunch tubs po natin, makibigay po sa inyong representative. Oh, 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 teknolohiya, responsableng paggamit, palakupunta. Kitaan boses ning paglaom sa modernong panahon. Bagong panahonin impormasyon, dakulang bagay na ang komunikasyon. Sa print, broadcast, digital, as in social media, hangay naman ang ebanghelisasyon. Maghiras mga katiwala sa katotohan, iharubay, ibalangibog ang tunay, bakoan kaputikan. Teknolohiya, responsableng paggamit, palakupunta. Itaan boses ning paglaom sa modernong panahon. Oh, 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 oh.
aktibo ning karahayan, pagyan patupod, pagkamot, sinabi, paglaom. Teknolohiya, responsableng paggamit, palapupunta. Kita ang boses ning paglaom sa modernong panahon. Sa modernong panahon ning teknolohiya, Maria del Espiritu Santo. Teknolohiya, responsableng paggamit, palakupunta. Kita ang boses ning paglaom